Sa isang mahigpit na pagtutol, iginiit ni Kongresista Marcoleta ang kaniyang galit kay Senator Tulfo sa harap ng korte. Sinabi ni Marcoleta na wala raw alam si Senator Raffy Tocmo sa kasong pinag-uusapan, ngunit patuloy itong nagmamagaling sa usaping legal. Ayon kay Marcoleta, hindi nararapat na maging daan ang korte para sa ganitong uri ng kaguluhan at pambabastos. Sa kabilinto, nagpayag si Senator Tulfo ng pagmamalasakit sa naturang usapin, bagamat hinihikayat niya ang pag-iingat sa mga pahayag at katuwiran sa kanyang mga opinyon. Naging kritikal din siya sa pagpapahayag ng kanyang kritisismo na ipinahayag ng bukas at patas. Sa kasalukuyan, nananatiling usapin ang mga reaksyon at haka-haka ng mga kalahok sa kaso. Umaasa ang publiko na magkakaroon ng makatarungang desisyon ng korte sa kasong ito at ang magiging tapat ang mga nasa pwesto sa pagsunod sa prinsipyo ng katarungan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Okay. Halimbawa, doon na nagkaroon ng dispute yung mag-asawa. Opo, yan. Pangkaraniwan. Ang binabanggit mo ba ay yung programa na pangkaraniwan ng pinag-uusapan, naging byword nga yan, na ito, nagkaroon ng problema, marital problem, marital dispute. Opo. At pumunta nga kay Senador Tulfo, halimbawa. Yan, opo. Ano na nangyari sa ating katarungang pambarangay dyan? Opo. Kasi ang ating batas nakalagay, domestic problem ng mag-asawa o yung magkakabarangay, ang unang frontliner, yung unang handler dyan, yung katarungang pambarangay. Tama po kayo. Opo. So, ang sinasabi ba natin ay hindi na pinagtitiwalaan yung ating barangay justice system? Well, aminin natin hindi kung mukhang dumarating po sa ganung punto. Parang talagang ni iba nga, ni hindi na sila lumalapit dyan. No, sige, palagay mong medyo humina yun. Sa lahat ba ng pagkakataon, mahina? Wala bang barangay nakagagawa ng tungkulin nila na payapain halimbawa yung nag-aaway na mag-asawa? Well, out of 42,000 barangay siguro ko, meron naman, ako naniniwala, meron naman talaga. Halimbawa, meron tayong kung pag-uusapan naman ay employee-employer relations. Alam mo, yung ating NLRC, merong as a quasi-judicial body, meron silang tinatawag na parang SENA ito yung first entry approach na kung saan nagkakaroon ng alternative dispute resolution. Opo. So, pwedeng conciliation, pwedeng mediation, pwedeng arbitration. Ang pinag-iba nga lang dito sa binabanggit mo ngayon na subject matter na maraming nako-concern na dito. Opo. Yung technical na gawain ng mediation, conciliation or arbitration, ito yung mga alternative dispute resolution. Ito yung nananatiling confidential Hindi naman ito ginagawang public Opo, ganun pala yan. Kinakailangan ang karangalan ng bawat isa ay napoproteksyonan. Opo. Dito sa sinasabi mo, alam mo, masasabi natin, hindi siya pwedeng, yung halimbawa, yung pagbablog ni Senador Tulfo, Opo. o yung kanyang ginagawa na pagtulong di umano sa mga merong problema. Oo. Isa siyang masasabi nating substitute Parang hindi mo pwedeng i-substitute yung justice system Okay. Yung justice system, ang parameter niyan, kinakailangan na observe mo yung due process. Ay, siyempre, due process of law. Kailangan parehas. Parehas mong nakikita ang magkabilang panig. yung magkabilang panig. Opo. Sa panig nung pagbablog ni Senador Tulfo, maaring hindi nangyayari yon. Kasi merong napapahiya Ay, opo. Merong natutuwa, depende kung saan panig yung natutuwa. Kunwari yung mag-asawa. Tinawag. Pagkatapos, pagka hindi mo paano ba yung paraan? Yung karaniwang alam ko, may nagkakapahiyaan dito, kaya pinipilit nung mag-asawa na pumunta ron para sa ganun, masermonan yung asawa. Ayun na nga po. Kung halimbawa naman ay public servant naman, para matawagan ng pansin ng public servant. Nako, At para mapahiya. Alam mo, itong paraan na to, hindi ito ang hinihingi ng mga patakaran ng ating judicial system. Kailangan yung observance ng due process.
pareho dapat ang pagtingin mo, yung pag-ventilate ng mga facts, pati ang pagpoproseso mo, dapat parehas ka. So dapat ganun pala ito tinatrato. Eh, ganun ang trato. Ngayon, kung halimbawa, ikaw yung gumagawa niya, so ikaw ang prosecutor, ikaw ang judge, hindi pwede yun eh. Kaya nga sa justice system natin, merong prosecutor, merong defense counsel, merong huwes na mamamagitan. Opo. All in observance of due process. Pag nalagpasan nyo yan kung technically, parang hindi... Paano mo isa-substitute yun? Hindi pwede. Hindi, Ngayon, nagiging public, nakakalantare ang mga kaso. Alam mo, kapag ka ganun, sa tingin ko, imbes na nakakatulong ka, palagay ko, lalo kang nakagagawa ng mali eh. Kasi public, may napapahiya, may na-humiliate. Ano, kung minsan kasi yung process, well, makikita mo, abusive, it can be abuse, oppressive, at hindi naman impartial. Sabi ko nga sa'yo, wala namang ebidensyang ilalatag doon. Ay, siyempre po. Ang huwes titingin sa pamagitan ng ebidensya, i-assess niya, susuriin niya. Sa mga tweet, sa kawalan ng ganito, mapanganib yung ganong klaseng pamamaraan na maaaring sinasabi mo, ako po'y pantulong, ako po'y pinupuntahan. Ngunit, hindi mo pwedeng i-substitute yung judicial and prosecutorial process ng government. Ito refleksyon ng kahinaan ng institusyon natin. Ayun, At nababypass, ang lalong humihina ang institusyon natin sapagkat binabypass mo. Pero masasabi ko dyan, ako, wala akong personal na issue laban kay Senador Tulfo. Ngunit, sa nakikita ko, yung pamamaraan na yan, it does more harm than good. Kasi, hindi naman, yung conciliation na hindi mapapayapa eh. Hindi mapapayapa. Walang kalutasan talagang makikita. Pero ang sabi kasi ng iba, hindi, Jen at Kong, kasi doon pag lumapit kami, mabilis eh. Sa loob ng isang oras lang ng kanyang programa, nasasagot agad kami. Halimbawa kami, hindi kami pinusweldo. Gwardiya kami, halimbawa, ilang buwan kami napakababa ng sahod. Eh, kapag tinawagan po yung hepe namin, natatakot eh. Kaya ang nangyayari ngayon, lahat ng benepisyo namin na ibibigay at kung ano-ano pa, tsaka... Palagay mo na nangyari yun, halimbawa. Nangyari, isolated case. Yung boss mo na sinumbong mo sa kanya, halimbawa, magtatanim siya ng galit sa'yo. Maring hindi galit, ngunit hindi ka na niya siguro titingnan kagaya ng yung pagtingin niya dati na isang mabuti kang tauhan, halimbawa. Sapagkat gumawa ka ng paraan na imbes na halimbawa kausapin mo siya at daanan ninyo sa conciliation sa paraan na maliwanag na maayos ninyo nang walang mapapahiya. Hindi ganun ang ginawa mo eh. Maaring ang isang partido ay nagkaroon ng madali ang resolusyon sa panig na yun. Ngunit yung kabilang partido ay merong problema doon. Nagkaroon naman ng masamang impresyon yung kabila. So, ano ngayon ang epekto sa lipunan as a whole? Hindi ba? So, hindi nagkakaroon ng estabilidad ngayon. Nagiging public ang pagre-resolve. Hindi ganun yung patakaran ng ating judicial system. Meron pa pong halimbawa, isang motorista na inapi ng isang otoridad, law enforcer o policeman, sa tingin niya, aping-api yung isang driver eh. Kaya para bagang itong driver na ito, nakikita niya na makakakuha siya ng katarungan pag humingi siya ng tulong. So, paano na nangyari ngayon sa ating kapulisan? Yung opisina ng pulis natin, doon ka magsusumbong eh. Doon ka maghahain ng complaint. Kaya nga, madali naman yan. Magpapablatter ka rito. Iahain mo. Ngayon, dapat, kumus yung mga pulis na yan, ang may mandato talaga para sa ganito, ikaw ang sumbungan talaga eh. Sa makatwid, sa isang araw, siguro ang daming sumbong sa'yo. Ako, naniniwala ako na mas may karapatan itong mga pulis na ito na gumawa ng programa at makiusap sa TV5, halimbawa, at sa anumang klaseng television. Silang gumawa ng programa. Kasi sila yung marami. Halimbawa, isumbong mo kay mamang pulis. Pwede nga naman. Diba? Kasi meron silang mandato eh. Kasi yung pagbablog ni Senador Tulfo, walang mandate yun eh. So, ano yung legal personality, ano yung legal authority niya para mag-resolve ng internal disputes? Wala.
Halimbawa, nakipag-usap yung dalawang partido sa harap niya, nagpirmahan. Yung bang dokumento na yun, merong legal bearing? Wala. Binding ba? Wala naman. Hindi binding yun kahit saan. Sapagkat, walang authority. Ayun. Walang legal basis. Yun ang nakikita ko. So, sana nasasagot natin yung tinatanong ng mga kababayan nating sumusulat sa'yo. Pero ang tanong dito, kung bakit kaya tayo nahulog sa ganong sitwasyon na ang tao sa halip na sundin yung mga prosesong binabanggit natin, hindi lang sa kanya, kundi sa iba pa po mga programa sa television at radyo, siguro ng mga public service, parang mas gusto pa nilang lumapit doon kaysa sa mga ahensya ng pamahalaan. So, siguro yung iba na ipagkamali nila na akala nila yung madalian. Yung madalian na pagkuha ng relief, halimbawa. Opo. Yung iba kasi gusto lang nilang mapahiya yung kalaban nila, kaya itatawag nila. Kasi public ito Ibig sabihin dyan, nase-sensationalize. Opo. Parang may vigilantism dito Opo. Di ba? Kasi public. Ang nature ng conciliation and dispute resolution, confidential ito. Para walang napapahiya. Para sa ganun, lasting. Opo. Ang magiging output nito, Jen, ay yung tinatawag na restorative justice. Ganun pala yun. Ibig sabihin, merong healing. Opo. Ibig sabihin, merong magagamot. May pagpapatawaran. Yung relasyon, magkakaroon ng conciliation at saka healing. Opo. Hindi retribution. Hindi punitive. Opo. Kasi pagka nagkapahiyaan kayo sa public, ano mangyayari nun? Opo. So yung inaasahan mo na maaaring magkasundo pa yung mag-asawa o kaya yung employer at saka yung employee, nagkaroon siguro ng konting naiabot yung kagyat na relief. Pero yung epekto ng kabuuan, Opo. merong isang void doon, merong isang nasaktan doon. At hindi malilimot yun. Maring matagal bago o maring hindi na magkakasundo kahit kailan. Lifetime yun. Ito yung problema Siguro pwede nating gawa ng example din. Opo. Noong panahon ng matandang Roma, Opo. Roman Empire. ancient Rome, yung Opo. Roman Empire. Alam mo yung mga gladiators, di ba? Ay, opo. Nandun ka dun sa, ano yung tawag dun sa mga yung audience, yung gallery. Yan, Kasi, ang panahon ng Roman Empire, mga barbaric yung iba dyan. Ay, opo. So, gusto nila yung patayan. May gumawa pa ng pelikula niyan. Yung gusto yung bumuhos ang dugo, yung pugutan ng ulo. Ligwak, At kapag ka merong napatay doon at lumigwak ang dugo, palakpakan pa yun. Yes. Tuwan-tuwa sila doon sa spectacle na yun. Opo. Hindi ganun yung pagre-resolve ng Hindi ganun ang pagre-resolve. Maring yung public napapantasize dito sa ganito. Maring natutuwa siya Pero pag tiningnan mo, hindi ito yung kailangan. Hindi ganito yung paraan. Lalong umihina. Nababypass ang ating mga institutions. Ilan ang institutions natin na pwedeng palakasin at pwedeng pagtulungan yan? Meron kang PAW. Public Attorney's Office, opo. May Public Attorney's Office ka. Ako, nakaaway na po niya yun. Isa sa kanilang misyon ay tulungan. Ang totoo niyan, marami ring nire-refer si Senador Rapi doon sa PAW. Palaging ganun daw ang ginagawa. Kaya nung narinig ko sa isang interview si Pau Rueda Acosta, sabi niya, kami lang naman ang tampulan ng niya, pero puro repair lang naman sila sa amin. Opo, sulatan, bakit hindi na lang dumiretso halimbawa? Sila yung merong mandato. Sabi ko nga sa'yo, NLRC meron. Opo. Ang human rights meron. Meron po, yung mandato na nasa ilalim ng batas, kasi merong alternative dispute resolution, merong opisina dyan, attached agency yan ng Department of Justice. Okay. Ang tungkulin nila, mag-train sila ng mga mediators, mga conciliators, mga arbitrators para pagtulungan. Kasi kinakailangan may training yan dyan Tama po. Ang usapan kasi, yung malawakang pagsasaayos, yung long-term na epekto ng pagsasaayos, yun ang interest ng gobyerno. Hindi yung pag-awayin mo yung partido. Ang sabi kasi nila kung pag dumaan kami dyan, napakatagal Minsan umaabot kami ng taon. Parang sa tingin namin, Yun ang proseso hindi na kami nakakatanggap ng hustisya Yun ang proseso kasi, Jen. Kaya baka namamali, nalilisa yung mga kabayan natin na dahil sa gustuhan lamang nila na madalian. Oo. O madalian nga, pero nagkasundo ba? Oho. Naayos ba talaga? Yun ang tanong. Naayos ba talaga?
Hindi naayos eh. Ayun. Isang halimbawa, isang misis na binugbog ng kanyang mister, may mga ganun kong, hihingi ngayon ng tulong sa kanya, yung misis. Eh di, siyempre, ang lahat ng viewers, mga nakikinig at mga supporter niya, kampi lahat doon sa misis. Ngayon, hindi siya makaganti. At least doon niya, napagmumura man lamang yung mister. Sa kabilang banda, naipahiya yung mister, nakaganti man lamang siguro yung misis sa kabilang banda. Ayun yung pinaghalimbawa ko yung gladiator spectacle sa Matandang Roma. Yun pala yun. Yun lang appetite mo na makaganti ka sa... Pero hindi talaga yun ang paraan para ayusin ang sigalot ninyong mag-asawa. Hindi yun ang pamamaraan ng batas. Opo. Ang pamamaraan ng batas natin, due process, kaya may katagalan ng konti dyan. Di ba? Ngayon, kapag hindi kayo makapaghintay, ayun nga, pupunta nga kayo doon. Ngunit, ang tanong natin, hindi po substitute yun ng ating judicial system. Kung ang tanong nila dyan, na yung concern nila, tama ba yun? Hindi siya substitute ng ating mga korte at ng mga piskal. Sa mga tweed, walang basbas ng batas yun. Yung method ay arbitrary din. Opo. Sabi ko nga sa iyo, pangkaraniwan abusive, oppressive, sapagkat hindi ino-observe ang due process dyan. Kung sino ipapapahiya, ay mapapahiya. Ewan ko kung nag-training siya sa conciliation. Kasi talagang pinag-aaralan yan. Hindi ka pwedeng maging mediator, hindi ka pwedeng maging arbitrator, conciliator kaya kung hindi ka nag-training. Pangkaraniwan, mga abogado ito. Ngayon, kung wala kang kasapatan na training dyan, at ang gawain mo lang para takutin mo yung para lang mapilit mo yung tao na ibigay yung gusto ng kabila, wala namang ganung proseso ang ating mga batas dyan. Uli, ito yung sinasabi natin. Ang kinatatakutan natin, kailangan kapanatagan at estabilidad ng lipunan. Hindi ka gagawa ng isang bagay na maaring panandalian na bigyan mo ng konting resolusyon. Ngunit yung pangmatagalan, hindi ka nakakasiguro na walang babangon uli na problema dyan, na baka mas malala pa sapagkat hindi na ayon doon sa inihingi ng ating mga institusyon. Kung paano ayusin at re-resolbahin sa tamang paraan at sa paraan na itinatadhana ng mga batas. Bago ako lumipat doon sa isang bahagdan pa kong bilang kasi yung style ng yon, mukhang nadadala niya sa plenaryo ng Senado. Hindi talaga legitimate na servicios. Kung hindi, ang isa sa motivation para kumita ka. Well, ako naman, naisip ko lang naman yun, Kong. Kasi ang kinukuha po nilang case, Kong, yung talagang human interest, yun bang hindi pangkaraniwang kaso, kasi pagka hindi pangkaraniwan, talagang hinahype ng husto, Kong. So, sa mga tuwid, subjective ito. Kaya pala lalong dinadramatize. Opo. Kaya pala nilalagyan ng cinematic effect. So, maaring isa yun sa kaparaanan para yung mga tao, lalo silang pumunta ron sapagkat nalalagay ako sa nadadramatize ito. So, nagiging motivation, ngunit hindi nila nalalaman na nagagamit din pala sila. Para sa ganon ay meron pa siyang isang motibo, yung income pala rito. Kung totoo yung sinasabi mo, Jen. Well, tsaka sa isang panayam sa kanya, Kong, mukhang inamin din po naman si Senador Rapi na minsan nga nagbabayad pa siya para mag-boost. Ang tawag niya, binuboost, Kong, yung isang upload mo, magbabayad ka sa Facebook or YouTube para i-boost yon. Mas maraming tao ang makaka-views. Parang ikinukomercial po ang iyong vlog. Malaking may bayad din po yun. Merong ethical issue yun, Jen. Boosting po ang tawag nila. Sa mga tuwid, yung pagtulong mo na nakukulap-kulan ng ibang motibo, mahirap yun. Opo. Mahirap yun. Ang buong akala ko, ito public service lang. Wala akong kinikita rito, lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo lang. Pero kapag halimbawa may katapat na pakinabang yun, ibang usapan yun, Jen. Ang kinakatiran po, yung kinikita ko naman dyan, pinamimigay ko rin sa mga tao, minsan nang humihingi ng tulong. So, i-account natin. Kailangan pasukin ng SGB, ng accountant. Tingnan natin yung kinikita mo kung talagang naibibigay mo rin sa ano. Pero hindi dapat sa ganong klaseng pagkaparaanan. Ayun. Sana, ang tingnan natin, restorative justice talaga. Ang pinatutunguhan lahat, kaya mo kinukumpuni yung pagkakaalit, halimbawa, nire-repair mo. Para sa ganun, tumibay ang ating lipunan. Tama, Hindi yung paghiwalayin mo sila lalo. Kumita ka pa. Pwede. Ito yung aspeto na medyo nakikita ko na walang logic dito, Jen. Sa mas malalim na punto ko, well,
doon sa punto na bakit pa kasi parang ang taong bayan ko para lumipat na sa ganung antas na parang ayaw na nga po maniwala sa justice system ng ating bansa sa procedure na ito at doon nila gusto lumapit sa ganung mga klase ng mga programa ko. Diyan lamang natin mapapatunayan na dapat yung project ng Supreme Court na noong pa nila iniisip at saka ng Integrated Bar of the Philippines. Ng IBP, okay? Opo. Ito yung mandatory na legal aid sana. Oho. Ibig sabihin, ito'y isang mekanismo na iniisip ng Korte Suprema sa pakikipagtulungan ng Integrated Bar. Oo. Ang Integrated Bar ay kalipunan ng mga abogado. Opo. Merong kasapatan at kaalaman sa batas ito, mandatory na yung pagtulong. Oh. Well, Meron ko isang mabuting halimbawa na ibibigay sa iyo. opo. Noong bago kami nag-break, Jen, isa sa aming confirmation hearing sa Commission on Appointments, Opo. merong isang Brigadier General na nag-appear para confirmation. For confirmation. Okay, opo. Sundalo. Hindi na-confirm at na-defer yata ng 2 beses dahil dumating yung asawa. Opo, napanood ko yan, Kong. Opo. Ngayon, naisip ko lang dahil sa mga tanong na sinasabi mo ngayon, bago pumunta yung babae, yung asawa ng General Sibilia Opo. sa Commission on Appointments, Opo. nagpunta na pala sa opisina ni Senador Tulfo. Okay. Oo. Ito ngayon ang sinasabi ko sa'yo. Kung talagang natapos na, Opo. doon lamang sa pagpunta sa opisina ni Senador Tulfo, hindi na sana napunta sa Commission on Appointments. Okay. Lalong lumala eh. Opo. Paano ngayon yan? Brigadier General ito. Oho. Isang mataas na opisyal na ginagamit ng pamahalaan para sa seguridad ng ating bansa. Opo. Ngayon, yung asawa pumunta Opo. kay Senador Tulfo at nagreklamo. Oho. Ang ebidensya na hindi naayos yun ay yung pagpunta niya. Sa CA. Kaya ang sabi namin, hindi naman po kami family korte. Bakit dito nyo dinala ito? Kumbaga, gusto ko sana nagpunta na pala kayo doon eh. Ba't di pa na-settle na, opo. Di ba dapat na-settle na doon? Oo. Ngayon, nagpunta kayo rito, di parang forum shopping na ito. Dahil hindi na ayos doon, pupunta kayo rito. Opo. Alam mo, na-delay yung confirmation ng tao. Hinaharang niya yung... Ito yung sinasabi ko na... siguro, imbes na makatulong yun, hindi nakatulong eh. Di ba? Nako. Tsak nga ho, Kong, hindi nakatulong kasi hanggang doon, umabot pa sa pagdinig nyo sa CA eh. Alam mo, ang tingin ko, kaya marami sumulat sa'yo at nag-text sa'yo, kagaya ng binabanggit mo kaninang mag-umpisa tayo. Siguro mga 2-3 days ago, may nabasa ako sa dyaryo. Opo. One page na manifesto ng mga retired military officers. Ay, opo, oo. Na medyo nagpapahayag sila ng hindi magandang pagtanggap sapagkat meron daw tinawag na duwag si Sa isang pagdinig ng Senador Senado Tulfo sa isang at yung taong yun ay namatay yata Oho. sa pagtatanggol sa ating bansa. Ngayon, kung Bayani pa ng ituring ng mga sundalo yun, Kong. Opo. ipinagkaloob niya yung buhay niya dahil sa bansa, pero natawag siyang duwag. Ngayon, ano ba yung bakit kinakailangan merong maganap na ganitong mga episodes? Ba't kailangan tawagan mo ng ganito yung sundalo? Ayun. Di ba? Meron pang isang vlog ako nakita. Kaibigan ko pa yun eh, si Sid Consunhi. Opo. Ng DMCI, Nabigla pa ako ron eh. Opo. Sinabi niya, Mr. Consunhi, kahit bilyonaryo ka, huwag mo kaming babastusin dito. Opo. Nakita niya ata nakatungo yung tao. Sumagot yun, nakita ko. Parang sinabi niya, hindi po ako natutulog. Oho. Hindi natutulog ka. Huwag kang bastos. Bigyan nyo nga ng kape ito. Opo. Para sa akin ay parang extreme na yun eh. Yun na Kumbaga sa weather ngayon, parang extreme weather na to extreme weather condition. Nasa ano na yata tayo? Nasa 41 degrees na tayo. Meron po iba, 43 hanggang 45 na, Kong. Meron na ba? Wala naman yata. Ikaw na tinatakot mo naman ako eh. Meron na, nakatala. Ang sabi nila, Mayo pa yata, darating mga 42.2. May 43 na? Meron na po. Mamaya, babasahin ko sa balita natin, Kong. Nako, ito, parang extreme naman yon, Jen. Opo. Sa aking palagay ay
Hindi ba kailangan sabihan pa si Senador Paul na wag naman ganun. Sapagkat alam mo, yung mga taong yun, kaya mo tinawag doon ay resource person sila. Yes, opo. Pinakikiusapan Ano man ang nyo lang yan. iniimbestiga mo ron, wala kang karapatan na ganun ang mga lingwaheng gagamitin mo. Alam mo, protected din sila sa mga rules ninyo. Sa amin sa lower Kamara, house, opo. Jen, meron kaming rules doon eh. Okay, opo. In aid of legislation, maski na oversight, ang rule namin doon, kapag meron kaming inimbita para maging resource person, yung karangalan niya, pangangalagaan mo. Maliban na lamang doon sa mga Talaga extreme nagsisinungaling din, ano? silang nauna halimbawa. Ayan, opo. Pero halimbawa, yung nakapikit lang siya, hindi mo kagad masasabi na natutulog yun. Halimbawa, kahit na nakaupo, halimbawa, kung nakapikit, kung natutulog yun, bumagsak na yun eh. Opo. Yun pala po, may mga nag-react ng tao. Nabasa ko yung reaction niya. Yun daw pala si Ginoong Consuni, pag nag-meeting, nakaganon pala, para ini-internalize Hindi niya. totoo yun. Ako mismo makakapagpatunay Ayun, yun. Dahil ini-internalize yung sinasabi ng tao. Ganun Oo, pala. dahil ako di ba nang sabi ko sa iyo, nung hindi pa ako congressman, nagsilbi Opo. ako sa mga federasyon ng contractors. Yes po, Ang oo. DMCI, isa sa mga member namin yan, sila FF Cruz. Opo. Pag nagkakaroon kami ng convention at nag-attend dyan, makikita mo, talaga Nakatungo pala talaga siya. nakapakit. Pero Opo. pag tinanong mo, alam niya yung pinag-uusapan eh. Oho. Kasi iniisip daw niya palang mabuti, parang ini-internalize siya kung ano sinasabi nung nagsasalita. Ganun pala talaga siya magsalita raw. Ang katunayan na hindi siya natutulog, sumagot siya eh. Yun na nga po. Di ba? Oho, Hindi po ako natutulog. Hindi, natutulog ka. Oho. Huwag kang bastos. Oho. Ito, aywan ko lang po nga, kung ang gusto ba niya ay magalit ang tao doon sa mga institusyon, sa mga general. Meron pa isang insidente ko, yung doktor na talaga namang nakarinig ng mahahayap na pananalita mula sa nabanggit na senador at doon lang sa punto na, hindi, kayo, parang sinasamantala niyo yung kahinaan ng tao kapag nagreseta kayo, mga branded eh. Kasi tumatanggap kayo ng ganito, ng ganyan sa mga gamot. Ayaw nyo magbigay ng generic drugs kasi wala kayong ganito, ganyan. So, parang ang dating sa akin, patang gusto nyo ba kami, mga pasyente, magalit kami sa mga doktor at hindi na kami magpa-doktor? Parang ganun ang dating ko eh. Ewan ko kung ano yung motivation niya, pero ako bilang isa, kasi nag-iimbestiga rin kami, both in aid of legislation or oversight, pero hindi kami humahanga sa ganung klaseng pananalita. Opo. Oho. Well, ang napapansin nga ng marami dyan, Kong, tuwing may pagdinig na nandyan po siya, 4 ang cameraman na kanya para ata sa consumption ng kanyang sariling vlog, Kong. Kasi tuwing nagbablog siya, again, ay may kita po uli yun. So, yung motivation is questionable pagka ganun. Well, maring tama ka, no? Base sa representasyon mo din, maring tama ka riyan. Sapagkat, ba't ka kailangan magdala ng 4 na cameraman? Sariling cameraman po. Sarili pa niya, marami namang nandun talaga eh. Opo. Di ba? Kung gagamit ka ng sarili mo, merong ibang motivation. Kaya maaring ma-question yung objective. Maaring pati yung paraan nung pagbablog niya halimbawa, tsaka yung pag-aayos niya ng mga disputes, merong motivation. Kaya lumalabas, hindi niya kayang confidential lang. Kailangan i-broadcast. Ayun. Kapag bin-broadcast mo at naging public at nasiraan ng karaniwan, yung reputational damage nandun. Pag yung reputasyon yun ang na-damage, karaniwan, irreparable damage yun eh. Kailangan magpakaingat ka doon. Walang makita dapat na ibang motivation, kundi talagang tapat na pagtulong lang. Ayun. Wala nang iba na papasok na ibang motivation. Kapag kami pumasok na ibang factor dyan, questionable yun. Pero sa ganung estilo kong well, aminin naman natin o hindi, naka-gain siya ng mga supporters at mga followers kong. Wala akong ano doon. Wala akong problema doon. Anong quality ng followers yun? Yung ba ay bulag na tagasunod yun? Palagay ko habang pinag-uusapan natin ito, kung sila'y nakikinig, Opo, yan. makikita nila kung paano. Opo. Kaya kailangan buksan mo rin ang isip nila eh. Di ba? Maaaring nagagamit din sila. Oho. Di ba?